Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Atoy. Taong 1975. Probinsya ng Camarines Sur. Nakatira ang binatang si Atoy sa isang bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Simula pagkabata pa lamang, mahilig na ito sa pagnenegosyo. Hanggang sa paglaki, yun na talaga ang pinagkabalhan. Masasabing maswerte at matagumpay naman ang tinahak na landas. Sa edad na 27, nakapagpundar at nakapagtayo na ito ng ilang negosyo. Lahat ng yun, mismong si Atoy lamang ang namamahala. Dahil mag-isa lamang na namumuhay, sobra-sobra ang perang dumadating kay Atoy. Marami na din ang nagsasabi sa kanya na kailangan na niyang makapag-asawa para naman may mapuntahan ang pagod sa mga ginagawa. Ngunit hindi naman ito pinapansin ng binata. Ayon sa kanya, hindi niya kailangang magdagdag ng obligasyon. Mas masarap mamuhay ng sarili lamang ang inaalala. Dagdag pa nito, hindi naman lahat ng tao kailangang magkaroon ng pamilya. Iba-iba ang lahat sa kanilang paniniwala. Si Atoy ay nabibilang sa mga nagsasabi na hindi pamilya ang sasagot sa kahirapan. Lalo nang hindi rin ito ang palaging rason sa pagpupursige sa buhay. May mga pagkakataon na mas napapasaya tayo kapag sarili lamang ang pinipili. Maaaring may mga kumukontra sa paniniwala niya. Pero sa buong buhay ng binata, ito lamang ang pinangahawakan. Sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay, hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataong mapalapit kahit kanino. Kaya naman ayon sa binata, iniisip din ng mga tao na matigas ang puso nito. Samantala, minsan lumuluwas ito ng probinsya para palawakin pa ang koneksyon. Mas mapalago pa ang negosyo. Imbes na kumuha ng katiwala na mamamahala ng lahat, mas pinipili niyang sarilihin na lamang ang lahat dahil wala naman siyang tiwala sa ibang tao. At isa pa sa paniniwala ni Atoy, kailanman hindi pwedeng ipagkatiwala ang pera sa tao. Ito mismo ang pinagmumula ng masamang gawain ng karamihan. Isang araw, bandang 9:00 ng umaga, habang nasa isang gilid at nag-aabang na masasakyang bus, may isang matandang lalaki na tumabi kay Atoy. "Huwag mo nang ituloy ang pag-alis mo ngayong araw. Walang darating na sasakyan. Huwag ka rin mamaya lalapit sa may pinaglulutuan. Masusunog ang isa mong daliri. Babala lang naman ito, iho. Pero pagsapit ng linggo ng gabi, mamamatay ka." Wika na matandang lalaki sa kanya. Tinitigan lang ito ni Atoy at napagtantong napakatanda na ng lalaki. Purong puti ang mahabang buhok. Maging ang kilay at bigote ay purong puti na rin. Nakasuot ng napakahabang kasuotan na tila pari ang itsura. Maamo naman ang mukha ng matanda. Ngunit hindi na pinansin ni Atoy ang sinabi nito. Hinayaan na lamang hanggang sa kusa ng umalis. Nang makalayo ang matanda, ibinaling na ni Atoy ang atensyon sa pag-aantay na masasakyan. Sa kamalasan ng araw na yun,
Ni isang bus walang pumila sa kinaroroonan niya. Ayon sa mga taong dumadaan sa lugar, sa makalawa pa ang susunod na biyahe. Dahil nagkaroon ng sakit ang halos lahat na mga nagmamaneho ng sasakyan. Dahil dito, wala namang nagawa si Atoy kundi umuwi na lamang ng tahanan. Pagkarating, dahil 6:00 na ng mga oras na yon, pumunta na ang binata sa kusina para makapagluto ng makakain. Binuksan na ni Atoy ang kalan. Nang lalakasan na niya sana ang apoy, nabigla ang binata dahil aksidente niyang nahawakan ang plastik. Napatakbo sa lababo ang binata para mahugasan ng tubig ang paso. Pero huli na ang lahat. Pagkatanggal ng plastik kasabay ding natanggal ang balat sa hinlalaki ni Atoy. Habang ginagamot ang sarili, biglang naalala ng binata ang nakatabi na matandang lalaki. Sa pag-iisip niya, nangyayari ang mga sinasabi nito. Kaya nang maalala niya ang lahat ng sinabi ng matanda, nakaramdam ng takot si Atoy. Ilang minuto pa niya itong inisip at nagpasya ang binata na kinabukasan. Babalikan niya ang matanda dahil sa takot na baka magkatotoo ang pagkamatay niya. Samantala, hindi na niya ipinagpatuloy pa ang gagawin sanang pagluluto. Bumili na lamang siya ng makakain sa labas. Matapos yon, nagpahinga na ang binata dahil sa pagod na naramdaman. Nang sumunod na araw, 4:00 pa lamang na madaling araw, gising na ang binata. Kaagad niyang napagpasyahan na muling hanapin ang matandang lalaki para matanong patungkol sa mga sinasabi kahapon. Kaya naman ang maayos na ang sarili, kaagad na pumunta si Atoy sa antayan ng bus. Maswerte naman na sa dating pwesto, naroon muli ang matanda. Nakangiti naman itong humarap kay Atoy. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang binata na tanungin ito patungkol sa mga sinabi. Manong, ano po bang pangalan ninyo? Gusto ko lang po sanang sabihin na nagkatotoo po yung sinabi niyo kahapon. Kung mangyayari po talaga ang lahat ng yon, paano ko po may iwasan yung kamatayan sa linggo? Tulungan niyo naman po sana ako. Gusto ko ba pong mabuhay ng matagal? Tanong ni Atoy. Napatitig naman sa kanya ang matanda. Ilang segundo na tinitigan ng mata sa mata ang binata hanggang sa simple lang. Para makontra mo ang kapalaran mo, baguhin mo ang ikot ng mundo. Baguhin mo kung ano man ang meron ka ngayon. Sa ganong pamamaraan, maiiba ang istorya ng buhay mo. Maaaring hindi mangyari ang nakatakda. Tugon ng matandang lalaki. Halata naman sa mukha ni Atoy ang pagkalito sa sinabi ng matanda. Kaya naman, muli itong nagsalita at pinaliwanag sa binata ang ibig iparating. Ayon sa kanya, may mga bagay sa mundo na nakatakda na. Talagang mangyayari at yun ang tinatawag na kapalaran. Pero sa posisyon ni Atoy, bilang taong nabigyan na ng abiso, binibigyan ito ng pagkakataong mabago ang hinaharap, lalo na sa magaganap na kamatayan. Ngunit kailangan niyang isuko ang bagay na sobra niyang pinaghirapan. Dahil sa takot, nabigla na lang mawala sa mundo. Nang mismong oras na yun, nagpasya ang binatang baguhin ang nakagisnang buhay. Maduktungan lamang ang pananatili sa mundo.
Sa muling pag-uwi ng tahanan, hindi na muna ito nag-abala na buksan ang tindahan. Bagkus sa unang pagkakataon, ipinagluto ng binata ang mga kapitbahay. Samot-saring ulam ang ginawa niya at lahat ng yun ipinamigay niya sa lahat ng mga taong naroon. Maging ang mga batang kalye na dating hindi naman pinapansin, pinatuloy niya ng tahanan para mapakain. May pagtatakamang nararamdaman ng iba, pero lahat naman ng kapitbahay magiliw na tinanggap ang mabuting loob ni Atoy. Buong maghapon na naging abala ang binata sa pakikipagkwentuhan, pagtulong sa ibang gawain ng mga kasama, at nagawa rin niyang magturo ng mga aral sa mga batang kalye. Kaya naman nang matapos ang araw na yun, habang nagpapahinga sa sariling kwarto, dito lamang napagtanto ng binata na kahit papano, nakaramdam siya ng saya sa pakikipagkapwa. Ngunit, kinakabahan din siya ng mga oras na yun. Alam niyang sasapit na ang linggo, matapos ang 2 araw. Klaro sa isipan ni Atoy na ang ginagawa niya ay puro pagbabakasakali lamang. Napapadasal ang binata at nangangakong ipagpapatuloy ang nasimulang pagbabagong buhay. Magmula ng araw na yun, hanggang sa sunod pa na mga araw ng Sabado at Linggo, nag-iba ang takbo ng buhay ng binata. Hindi na niya inisip pa ang negosyo. Nang mga panahong yun, mas iniisip niya na mapahaba pa ang buhay. Naging matagumpay naman ang lahat ng sakripisyo at pagbabago. Pagsapit ng Lunes, wala namang nangyari sa kanya. Dahil sa takot, idiniretso na lamang niya ang nasimulang gawain. Makalipas ang ilang taon, doon niya nakilala ang asawang si Nila. Dahil iba na ang pananaw at takbo ng buhay ni Atoy, nagpa siya na itong bumuo ng sariling pamilya. Isang araw dahil matagal na magmula nang makita ang matandang lalaki, muli niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya ito nakita. Pagkarating doon, hindi kagad nakita ni Atoy ang matanda. Pero matyagang nag-antay ang binata. Nagbabakasakaling bigla itong dumating. Ramdam niya na hindi ordinaryong tao ang matanda at may kakayahan itong malaman ang hinaharap. Hindi nagtagal, muli itong nagpakita at nang malapitan, walang humpay sa pagpapasalamat si Atoy. Ayon sa kanya, dahil sa matandang yun nagbago ang mga pananaw niya sa buhay. Hindi man ganon kalaki ang perang dumadating sa kanya, binitawan man niya ang ibang negosyo, wala namang papantay sa sayang nararamdaman ni Atoy. Ngumiti naman ang matanda. Iniabot ang isang maliit na salamin na halos kasing laki lamang ng kamay ng matanda. Iho, gamitin mo lang sa tamang paraan ang salamin na yan. Ito na muna ang huli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Paalam. Wika ng matandang lalaki. Matapos itong magsalita, biglang nawala sa paningin niya ang matanda. Samantalang si Atoy naman, naiwang nakatulala habang hawak ang salamin. Hindi na rin ito nagtagal pa sa lugar at umuwi na ng tahanan. Pagkarating kagad niyang itinago ang salamin. Ni isang beses, hindi pa niya naikwento sa asawa ang patungkol sa matanda. Ayon sa kanya, ayaw na niya itong ibahagi pa sa asawa nang hindi na masangkot
pa sa ugnayan nila ng misteryosong matanda. Samantala, pagsapit ng gabi ng mismong araw na yun, tulog na ang asawa pero gising pa rin si Atoy. Sinubukan niyang tumitig sa salamin at imbes na mukha ang makita, may nagaganap na pangyayari sa salamin. Ngunit hindi niya alam kung kailan magaganap. Nang sumunod na araw, nag-abang siya sa lugar na nakita sa salamin. Namangha si Atoy nang mangyari ang lahat ng nasilayang kagabi. Nang makumpirmang makikita sa salamin ang hinaharap, itinago na lamang ito ni Atoy. Ayaw niyang mamuhay na may takot. Hindi din magiging makabuluhan kung dadayain niya ang kinabukasan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang araw, buwan at taon, na ibinaon na ni Atoy sa limot ang salaming binigay ng matanda. Samantala, muling nagdalang tao ang asawa ni Atoy. Nang mga panahong yun, doble ang pag-aalagang ginagawa niya, lalo na't maselan ang pangangatawan ni Nila. Isang araw, habang nagluluto sa kusina, paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Atoy ang mga katagang. Muling buksan at tignan ng salamin. Hanggang sa hindi na napigilan ni Atoy, muling kinuha ang salamin at kahit kinakabahan, pilit niya itong tinitigan. Ganun na lamang ang kabang naramdaman niya nang makita ang kamatayan ng asawang si Nila. Pagkakita ni Atoy, kumaripas ito ng takbo papalabas at muling pumunta kung saan nakikita ang matandang lalaki. Bagamat imposible, dahil nag-abiso itong hindi na muna magpapakita, matyaga pa rin naghintay si Atoy na maghapon. Ngunit kagaya ng inaasahan, walang matandang muling nakita. Hindi na mapakali si Atoy na mga sandaling yun. Pagka-uwi niya ng tahanan, hindi na malaman ni Atoy ang gagawin lalo pat buhay ng asawa ang pinag-uusapan. Maging si Nila, nahalata na ang pagiging tuliro at lalim ng iniisip ng asawa. Magmula ng araw na malaman nito ang mangyayari, halos lahat na lamang ng malalapitan ginawa na ni Atoy. Pero ayon sa mga napagtanungan, hindi naman nila kilala ang binabanggit na matandang lalaki. Kaya naman, pumunta na ito sa albularyo at sinalaysay ang lahat ng mga nangyari. Ayon naman sa manggagamot, pili at minsan lamang magpakita ang matandang yun. Dagdag pa nito, isang ermitanyong diwata ang nakausap ni Atoy. May mga pagkakataon na nasa anyo ito na matandang lalaki, pero minsan naman ay nasa katawang diwata. Maswerte si Atoy dahil nakainkwentro niya ito at humaba pa ang buhay. Matagal na itong nasa bayan nila pero sobrang ilap sa mga tao. Minsanan lamang kung may makainkwentro. Nang tanungin naman niya ang albularyo kung papaano ito muling makakausap, tumugon ang matanda na wala siyang maitutulong. Dahil may sarili itong desisyon at maging ang mga albularyo, walang kakayanan na maanyayahan ito na magpakita. Kaya mas lalong pinanghinaan ng loob si Atoy. Sa paglipas ng mga araw at buwan, walang halos pahinga ang isipan ni Atoy. Baka bigla na lamang bawian ng buhay ang buntis na asawa. Mas dinoble pa niya ang pag-aasikaso kay Nila para lamang masiguro ang kaligtasan. Isang araw, bandang 5:00 ng hapon, 8 buwan na ang tiyan ni Nila.
Nakaramdam ito na matinding pananakit ng tiyan. Kagad naman itong isinugod ni Atoy sa manghihilot para makita kung lalabas na ang bata. Nang matignan naman ng manghihilot ang puwerta ni Nila, bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Dahil hindi naman bata ang lalabas, bagkus isang itim na ahas sa puwerta ni Nila. Nagmamadali naman itong hinila ng manghihilot. Maging si Atoy hindi makapaniwala ng malinaw na makita ang isang itim na ahas na lumalabas sa puwerta ng asawa. Samantala, ganoon na lamang ang pagsigaw ni Nila at sinasabing napakasakit ng tiyan. Maya-maya pa, lumabas na ang dugo ng asawa pero wala namang senyales na lalabas na ang bata. Maging ang manghihilot, nataranta na dahil sa dami ng dugong lumalabas. Hanggang sa bigla na lamang hindi na gumalaw si Nila. Pumikit na ang mga mata. Sa puntong yon, nagmamadaling tinignan ni Atoy ang pulso ng asawa. Ngunit wala na ito. Pinagtulungan pa nila ng manghihilot na isalba si Nila. Ngunit hindi na ito lumaban. Samantala, hanggang sa huling hininga ni Nila, hindi naman lumabas ang anak sa sinapupunan. Idineklara ito ng manghihilot na patay na sa loob. Napakasakit man. Walang nagawa si Atoy kundi tanggapin ang nangyari. Hindi na ito gumawa pa ng ibang bagay. Bagkus niyakap na lamang ang bangkay ng asawa at namaalam. Dahil sa sitwasyon, hindi na niya nagawa pang paglamayan ang katawan ni Nila. Matapos na mailagay sa maayos na kabaong, inilibing na kagad ni Atoy ang mag-ina. Magmula nang mawala ang asawa, hindi na nakapamuhay ng maayos si Atoy. Mabuti na lamang malaki na ang panganay na anak. Ito na muna ang umaasikaso sa mga kapatid, maging sa kanya. Isang araw, dahil sa sobrang galit, muli niyang nilabas ang salamin na binigay ng diwata. Nang araw na yon, naisip ni Atoy na itapon yun sa ilog. Nagmamadali siyang pumunta sa rumaragasang tubig ng ilog. Ngunit nang bibitawan na sana ang salamin, bigla namang nagpakita ang napakagandang dilag. Nakangiti ito kay Atoy at sinasabing ibalik na lamang sa kanya ang salamin. Alam niya na ito ang matandang lalaking nagbigay sa kanya nito. Napahagulgol si Atoy at walang patid sa pagtatanong kung bakit hinayaan lamang nitong mamatay ang asawa. Tumugon naman ng diwata. Isang beses lamang siya kung magbigay ng pabor at nagamit na ito ni Atoy. Kaya naman hindi na yon mauulit pa sa asawa. Dagdag pa nito, parte na ng buhay na merong mawawala. Matapos yon, ibinigay na lamang ni Atoy ang salaming hawak at pagkawala ng diwata, naiwang nagpupunas ng luha si Atoy. Wala ito sa wisyong umuwi ng tahanan. Halos ilang linggo pang nanatiling mabigat ang loob ni Atoy. Pero dahil sa pagmamahal na araw-araw na pinapakita ng mga anak, nagawa din niyang makabangon. Sa muling pagtahak sa bagong buhay na wala na ang asawa, kahit papano, bumalik muli siya sa dating pag-uugaling nakagisnan. Muli itong naging mailap sa tao. Pero sa puntong yon, sa mga anak na lamang itinutuon ng atensyon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon na, muli niyang naibangon ang mga negosyo.
Ngunit hindi na kagaya ng dati na pansarili lamang. Magpasa hanggang ngayon, maayos at masagana ang buhay ng pamilya ni Atoy dahil sa pagmamahal sa pamilya. Minsan tuwing nakakakita ng matandang palaboy, napapangiti na lamang ito dahil minsang nabago ang buhay niya nang dahil lamang sa ermitanyong diwata. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jason. Taong 1990. Leganes, Iloilo. Saan ba tayo pupunta, pare? Lasing ka na yata eh. Wika ni Jason. Ako? Lasing? Sigurado ka ba? Ilang bote lang inuubos natin ah. Di ba? Dito yung daan pa uwi. Bakit? Parang may batong nakaharang. Ang baho ah. Naligo ka ba kanina? Tugon ni Naldo. Hanggang sa inamoy din ni Jason si Naldo. Umaarte pa itong nasusuka habang inaamoy ang kasama. Dahil sa asar, kaagad naman siyang binatukan ni Naldo. Dahil ayon dito, kahit mag-amuyan pa sila, pareho naman silang walang ligo. Dala ng kalasingan, hindi na nila alam ang totoong nangyayari sa paligid. Hanggang sa dumampot si Jason ng bato. Inihagis niya ito sa mga inaakalang harang sa daan. Kasabay ng pagtama, nagtinginan sa kanila ang mga nilalang. Nakangiti pa ito ng abot tenga. Naglabasan ang mga mahahabang pangil at dila. Kinlabutan ang dalawa sa nasaksihan. Tila nawala ang kalasingan ni Jason. Pare, aswang ang mga yan. Wika ni Jason. Aswang? Natatakot ka ba? Akala ko kanina matapang ka. Tapos ngayon magaganyan ka lang. Wala ka pala eh. Aswang lang yan pare. Lasing tayo. Walang panama yan pag ako. Tugon ni Naldo. Aabante na sana ng lakad si Naldo. Pero biglang naglundagan ang mga nilalang palapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa sobrang kilabot. Samantalang kay Naldo naman, tila baliwala lamang ang mga nakikita. Nakangiti lamang ito at walang nararamdamang kahit anong takot. Magsasalita pa sana si Naldo, pero kagad na itong hinila ni Jason palayo sa lugar. Alam niya na sa oras na umabante pa sila ng lakad, magiging pulutan sila ng mga nilalang. Halos madapa pa si Jason sa kakatakbo. Ilang sandali pa narating nila ang tahanan ng kapatid ni Jason. Malapit lang naman ito sa lugar. Laking pasasalamat naman ni Jason na kagad siyang pinagbuksan ni Kuya Onyok. Kuya, may bagat sa daan. Wika ni Jason. Abay, sa sitwasyon niyong dalawa, nabagat pa kayo? Anong oras na? Saan ba kayo galing? Tsaka Naldo, di ba taga-kabilang sityo ka? Ba't napadpad ka dito? O siya, pumasok na nga muna kayong dalawa. Ay nako, lagi kong sinasabi sa inyo, walang magandang dulot ang paglalasing. Yan tuloy, kung ano-ano na ang nakikita ninyo. Tsaka, marami ng kabahayan dito. Kaya nga takot mang biktima yung mga bagat eh. Kayo talagang dalawa.
kapag nagsasama kayo. Nako, windang ang buong lugar. Hating gabi na ang iingay niyo pa. Tugon ni Kuya Onyok. Si Jason kasi kuya Kalalaking tao pero parang walang bayag. Yun lang natakot ka agad. Bigla mo na lang akong hinila kanina. Pangit lang yung mga yun, pero hindi sila uubra sa akin. Wika ni Naldo. Habang nagsasalita, ibinibida pa ng binata ang suot na medalyon. Ayon sa kanya, hindi uubra ang mga nilalang dahil sa kabal na bisa ng gamit. Kahit lasing, ikwento pa rin niya kung saan nanggaling ang medalyon. Samantala, hindi naniniwala si Kuya Onyok sa sinasabi ng dalawa. Sinabihan na lamang niya ang mga ito na ayusin ang sarili at magpahinga na lang muna sa tahanan. Ayon kay Kuya Onyok, anuman ang sabihin ng dalawa walang katotohanan. Kwentong lasing lamang ang lumalabas sa bibig ng mga ito. Dagdag pa ni Kuya Onyok, lahat ng karanasan sa bagat ay kwento lamang ng mga lasing sa lugar. Sige na, may trabaho pa ako bukas. Kayong dalawa, matulog na kayo. Pakiusap, wag na kayong lumabas sa gumawa ng ingay. Jason, tulog na si Ate Mabel mo ha. Alam mo namang matatakotin yon tsaka buntis. Baka mamaya magulat at kung ano pang mangyari. Pakiusap sa inyong dalawa ha. Magpahinga na kayo. Sa Naldo, itago mo na yung medalyon mo. Wika ni Kuya Onyok. Pasensya na kuya kung dito pa kami tumuloy ha. Nakabala pa tuloy kami sa inyo. Naldo, sige na. Magpahinga na tayo. Bukas na tayo magkwentuhan. Wala naman na sigurong mangyayaring kakaiba. Wika ni Jason. Naku, ang lakas ng presensya nila. Mukhang nasundan nila tayo. Tugon ni Naldo. Bago matulog, sinigurado nilang sarado ang pinto at bintana, pati na rin ang seguridad ng asawa ni Kuya Onyok. Ilang sandali pa, nakaramdam ng kalabog ang mga nasa loob ng tahanan. Tila may nalaglag na bagay sa bubungan. Nagkatingin naman ang magkapatid, habang si Naldo naman hawak-hawak ang medalyon habang may mga katagang binibigkas. Sa kabilang banda, kampante naman silang hindi makakapasok ang mga nilalang dahil konkreto ang tahanan. Ngunit naghanda pa rin sila ng mga pwedeng gamitin sa oras na magpumilit ang mga aswang na pumasok. Ilang saglit pa tumigil na ang kalabog sa bubungan. Doon lamang napanatag si Naldo. Alam nitong hindi basta papasok ang mga nilalang, lalo na't alanganin sila sa lugar. Kinaumagahan, maagang nagising ang lahat dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Ang aga-aga naman. Ang dami kaagad mga tsismosa sa labas. Wika ni Jason. Halos pikit mata pa nitong binuksan ang pinto. Ngunit nanlaki ang mga mata nang bumungad sa harapan niya ang mga patay na hayop. Kinalat yon sa mismong paligid ng tahanan. Maging ang dugo ng hayop ay pinahid sa mga dingding sa labas. Napatakip pa si Jason ng bibig dahil sa sobrang kilabot. Nilibot pa niya ang paningin sa buong lugar. At sino naman kaya ang gagawa ng ganito? Jason, narinig ko kayo kagabi. Akala ko nga may patayang nangyayari. Eto pala.
Grabe naman ang galit ng kung sino mang naglatag na mga ito. Dito mismo sa bakuran niyo. Nasaan ang Kuya Onyok mo? Wika ng tiyuhin ni Jonas. Hanggang sa napalabas na din si Naldo na humihikab pa. Nagulat din ito na madaming tao nakikiusyoso sa lugar. Teka, ano bang nangyayari pare? Bakit napakadami naman yata ng tao rito? Tanong ni Naldo. Kaya pala kasama mo yung kaibigan mong may dalang dignom ng kadiliman. Hindi na nakapagtataka. Siguro, Naldo, may kagagawan ka sa mga nangyaring ito. Mga kabaryo, sa oras na may maganap na naman na hindi maganda mula sa araw na ito, wala na kayong ibang sisisihin kundi yan. Mula nang mawala kayo dito sa lugar, nawala na din yung takutan. Ngunit ngayong nandito kayo ulit, bumalik na naman sila. Wika ng tiyuhin ni Jonas. Hindi naman tumugon si Naldo. Kumaway na lamang ito at bumalik papasok ng tahanan. Alam niya na kahit anong gawing paliwanag, wala namang makikinig sa kanya. Dati silang nakatira sa lugar. Napilitan lamang lumipat dahil sa amang manunugis ng aswang. Dahil sa pagpatay sa mga aswang, naging punteriya din sila ng mga ito. Ngunit ang masaklap, nadadamay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya napagpasyahan ng marami na ilipat na lamang sila ng tahanan doon sa kabilang sityo na wala na silang madamay pa. Ngunit matigas ang ulo ni Naldo. Palagi itong tumatakas sa ama at pumupunta sa malalapit na kaibigan. Napahinga na lamang ng malalim si Jason sa sinabi ng tiyuhin. Hindi naman niya masisisi ang mga ito. Pero hindi naman naniniwala ang magkapatid sa sinasabi ng mga taga-baryo. Ayon kay Kuya Onyok, walang matibay na basihan ang mga paratang kina Naldo. Isarado niyo na nga yung pinto. Walang saysay kung makikipagtalo tayo sa kanila. Kung ano man ang nakita niyo sa labas, baka gawa lang yun ng mabangis na hayop. Tsaka kung meron mga swang, magpasalamat na lang tayo na andito si Naldo. Mga utak talaga ng tao. Ewan ko dyan sa tiyuhin mo. Bakit parang grabe ang init ng dugo sa pamilya ni Naldo? Wika ni Onyok. Hayaan mo na po yung kuya. Gustuin ko man lumayo dito. Pero andito yung mga kaibigan ko Saka kung naman ang meron sa lugar na ito, hindi yun dahil sa amin ng ama ko. Posibleng may iba pang dahilan Yun ang aalamin ko. Uuwi na muna ako para abisuhan si Tatay Tol. Babalik din ako mamaya. Huwag ka munang umuwi sa inyo Nararamdaman kong kailangan ng kasama ng kapatid mo. Lalo pat may buntis dito. Tugon ni Naldo. Nagkatinginan lang ang magkapatid. Dahil seryoso ang mukha ni Naldo. Napatango na lamang ang dalawa sa sinabi nito. Ayon pa sa binata, kailangan niya ng tulong ng ama. Lalo pat sa unang pagkakataon, nasaksihan niya kung ano ang itsura ng mga aswang sa lugar. Dagdag pa ng kaibigan, hindi lang iisa ang naroon. Isa itong hukbo kung gumalaw. Pero nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga ito at paano napadpad sa lugar. Hanggang sa nagpaalam na si Naldo, nagsialisa naman ng mga taong nakikiusyoso sa lugar. Samantalang ang magkapatid naman nagtulungan linisin ang labas ng tahanan.
Kuya, ano bang nangyayari? Wala namang ginawang masama si Naldo at yung tatay niya. Bakit ba ang init ng dugo ni Tio sa kanilang mag-ama? Tanong ni Jason. Hindi ko di masasagot yan, Jason eh. Pero kung ano man yun, sana magkapatawaran na sila. Dito sa lugar natin noon, wala pa masyadong kabayan eh. Sa pagkakaalam ko nga, naging matalik na magkaibigan si Tio Jonas at tatay ni Naldo. Magkasanggang dikit sila lagi sa inuman. Pero bigla na lang nag-alsabalutan si Mang Andoy kasama si Naldo. Kaya yun, nabalitaan na lang naming lumipat na pala ng bahay. Pero sana nga magkaayos pa silang dalawa. Tugon ni Kuya Onyok. Isa-isa nilang nilagay sa sako at binaon sa hukay ang mga nagkalat na bangkay ng hayop para hindi mangamoy. Hindi na din inistorbo pa ni Kuya Onyok ang asawa. Sinabihan na lang niya itong wag na munang lalabas. Bago magdilim, dumating na ang mag-ama. Napangiti si Kuya Onyok nang makita na tila sa sabak sa gera ang itsura ni Mang Andoy. Sa paglalarawan niya, may tali itong itim na tela sa noo, maging sa braso. Samantalang si Naldo naman, may dalang galon ng alak. May sukbit pa itong pato sa gilid ng suot na pantalon. Bigla namang natawa si Jason dahil ayon sa kanya, mukhang makikipag-inuman lamang ang kaibigan. Astig naman. Maglalatag na ba ako ng lamesa pare? Abay teka lang Boy pa yata yung pato Ia-adobo na ba natin yan? Ihanda ko na Babirong wika ni Jason. Itong si tatay gusto daw salubungin yung panauhin ng magarbong inuman. Kaya tara na, gayatin na natin. Tugon ni Naldo. Mukhang damarkahan na ng mga nilalang ang bahay mo, Onyok Tama naman si Naldo. Kailangan nating maghanda. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tapang na mga yan. Wika ni Mang Andoy. Bigla namang natahimik ang lahat ng lumabas ang asawa ni Kuya Onyok. Nakabusangot at magkasalubong pa ang kilay. Magsasalita pa sana. Ngunit kagad naman itong pinigilan ng asawa. Amal, pumasok ka na lang sa loob. Saka ayusin mo nga yung suot mo. Ang laki na ng tiyan mo. Parang kinulang naman sa tela yung suot mo. Baka mamaya kabaging ka yan. Sita ni Kuya Onyok. Talagang kakabagin ako. Sobrang buryo ko na sa bahay. Ano na naman bang problema? Ni hindi ka na din pumasok sa trabaho kanina. May hindi ba ako alam sa mga nangyayari? Tugon ni Tia Mabel. Imbes na magsalita, natahimik na lamang ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang kayang magpaliwanag. Ayon sa kanila, ayaw nila itong matakot sa mga nangyayari. Napabuntong hininga naman si Mabel nang hindi tumugon ng mga ito. Nakasimangot siyang bumalik sa kwarto at padabog na sinarado ang pinto. Sa kabilang banda naman, naghanda na ng lalatagang mesa si Mang Andoy. Sinadya niyang maglatag sa mismong tapat ng bahay. Pero bago pa man ang lahat, inikot niya muna ang tahanan ng 7 beses. Habang nag-uusal na mga kataga na ayon sa kanya, isa itong pamamaraan ng paglalagay ng bakod sa lugar. Ayon kay Mang Andoy,
Ramdam niya ang puwersa sa mga bakas na naiwan ng mga aswang. Mahigpit niyang ipinagbili na wala na munang hahakbang sa mga itinanim na bakod. Luto na ba yung pato? Nang makapag-umpisa na tayo? Nako, matagal na akong hindi nakakainom. Oy Jason, hayaan mo na si Mang Andoy sa ginagawa niya. Sumunod na lang tayo sa sinabi niya. Wika ni Kuya Onyok. Paluto na to kuya. Tay, saan ba tayo maglalatag? Sa labas na ba? O dito na lang tayo sa loob? Pero ang pangit naman kung sa labas. Baka madaanan tayo ng mga tanggero. Sigurin pa tayo dito. Kukulangin tong dala natin Tugon ni Naldo. Sigurado kung walang dadayo sa atin. Iba gumalaw ang mga nakaengkwentro ninyo. Kilala ko sila. Sa totoo lang, ayaw ko naman talaga ng gulo Pero kailangan nilang mabigyan ng leksyon. Hindi na talaga nagtanda yung tsuhin nyo. Talagang hindi na maitatago ang totoong kulay. Wika ni Mang Andoy. Napakunot ang noo ni Kuya Onyok sa sinabi ni Mang Andoy. Iniisip kung sinong tsuhin ang tinutukoy ng matanda. Marami pa silang kamag-anak sa lugar. Gayunpaman, kahit kinukutuban na natili na lamang itong tahimik. Hanggang sa ilang sandali lamang ang lumipas. Nang masiguradong handa na ang lahat. Isa-isang inilabas ni Mang Andoy ang mga gagamitin sa pagtagay. Nakangiti pa ang tatlo habang nilalatag ang baso. Habang umiinom, hindi nila maiwasang mapatanong kay Mang Andoy kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari. Tumugon naman ang matanda. Hindi naman makapaniwala ang magkapatid. Dahil ayon kay Mang Andoy, si Tio Jonas ang protektor ng hukbo ng mga aswang. Dagdag pa niya, ayaw ni Tio Jonas na patayin ng mga ito dahil nagagamit niya ang mga nilalang para pasunodin ang mga tao sa paligid. Gusto ni Jonas na tinitingala siya na siya ang maging pinuno ng baryo. Kaya siya palaging gumagawa ng eksena gamit ang hukbo ng aswang. Isang utos niya lang sa mga ito. Susundin kagad siya ng mga nilalang. Wika ni Mang Andoy. Ibig sabihin Mang Andoy, palabas ang nangyari kanina. Pero bakit? Para manakot? Hindi nakakatuwa ang ginagawa niya. Tanong ni Kuya Onyok. Pero ang mga aswang ay aswang pa rin. Yan ang hindi kontrolado ng tsuhin niyo. Hindi niya lubos na kilala ang mga kasundo niya. Kaya nilang baliin ang kasunduan para lamang sa tawag ng laman. Tugon ni Mang Andoy. Natigil ang pag-uusap nila nang makaramdam si Mang Andoy ng kakaibang presensya. Tinaas niya ang mga kamay, kaya nagkatinginan naman ang tatlo. Madilim na ang paligid ng mga oras na yun. Maging ang mga kapitbahay ay wala ng mga ilaw. Indikasyon na tulog na ang mga nakapaligid ng mga kabahayan. Ilang sandali pa, nakaamoy na si Naldo ng nakakasulasok. Pamilyar ito sa kanya. Nandito na sila tay. Jason, pumasok muna kayo ni Kuya Onyok sa bahay. Kami na ang bahala ni tatay. Kuya, ang asawa mo ha? Wika ni Naldo. Nagmamadali namang pumasok ang dalawa.
Sila mismo nakaramdam na ng pag-alinsangan ng paligid. Samantalang tuloy lang sa pagtagay ang mag-ama. Hinihintay nila ang tuluyang paglapit ng nilalang. Minuto lamang ang lumipas. Biglang nagsilundagan ang mga ito palapit sa kanila. Ayon sa paglalarawan ni Naldo, mapula ang mga mata nito. Walang balahibo at may matatalas na pangil. Mahaba din ang mga kamay at paa na ginagamit nila sa paglundag. Malinaw nila itong nakikita dahil sa liwanag na nagmumula sa gasera ng mga nakapaligid na bahay. Maya-maya pa, tumayo na si Mang Andoy. Sumigaw ito bilang babala sa mga nilalang. Nang mga oras na yon, isang di pa na lamang ang layo ng mga ito sa kanila. Ano? Magkikitagay pa ba kayo? O tara, dalian nyo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hindi nga ako nagkamali. Kayo pa rin yan. Ala sige, pumasok kayo. Wika ni Mang Andoy. Ang baho talaga nila, tay. Tsaka napakapangit ng itsura, no? Tugon ni Naldo. Syempre naman anak. Saan ka ba nakakita ng aswang na hindi mabaho at pogi? Sige na anak, maganda ka na. Mapapalaban tayo. Dagdag ni Mang Andoy. Gamit ang puwersang nanggagaling sa tangan at lakas na nagmumula sa mga katagang pangdepensa at pamatay na usala. Halos lahat ng lumapit sa mag-ama. Tila insekto lamang na tinitiris ng dalawa. Pero meron pa ring nakakalagpas at pilit pumapasok ng tahanan. Ngunit hindi tuluyang nakakalapit ang mga ito. Dahil bago pa sila makapasok, nasusunog na ang mga nilalang. Ilang sandali pa, halos maubos na ng mag-ama ang mga nilalang. Biglang dumating si Tio Jonas. Nagulat si Mang Andoy na iba na ang itsura ng dating kaibigan. Nahabag pa ang matanda nang makumpirmang kalaban talaga si Tio Jonas. Hindi ka na nagbago, Andoy. Malakas at magaling ka pa rin. Pero minsan na kitang napasunod sa gusto ko. Maging ang mga taong nakapaligid sa'yo. Napatay mo man ang hukbo ng mga aswang. Mananatili ka pa rin masama sa mata ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit mamatay mo ako, alam mo kung bakit. Wika ni Tio Jonas. Kung ako sa'yo, traidor, mananahimik na lang ako. Puro kasatsat eh. Hindi ako natatakot kahit kalaban ko ang lahat ng taga dito. Malinis ang kalooban ko at wala akong ginagawang masama. Tugon ni Mang Andoy. Hanggang sa lumabas ang magkapatid. Nanlaki ang mga mata ni Tio Jonas sa pag-aakalang tulog na ang mga ito. Hindi din niya inaasahan na maglalabasan ang mga kapitbahay. May dala itong mga sulo at pamalo. Dahil sa ingay ay nagising ang mga taga-baryo. Napatakbo naman si Tio Jonas. Siya na ang hinahabol ngayon ng mga tao. Napag-alaman nilang siya ang may pakana ng mga ikinalat na patay na hayop sa lugar. Siya din ang nag-ipon ng mga nakikiusyoso at kunyaring walang nalalaman. Natapos ang takutan sa lugar. Magmula ng gabing yun, lahat ng mga kababaryo humingi ng despensa dahil sa mga nangyari. Samantalang ang mag-ama naman, hindi na inilahad pa ang buong istorya
Ang nais lamang nila na mga oras na yon, maging ligtas at tahimik ang lugar para sa lahat ng mga taga-nayon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.